Arvin John Bexiones! Isang malaking laban ang mapapanood ngayon ng mga Pinoy boxing fans dahil magbabalik aksyon ang bagong pangalan na unti-unting gumagawa ng ingay sa Philippine boxing. One shy. Siya si Arvin John the Sniper Pachones, Tubong Cebu. Dala ang 12 wins, walang talo at 7 knockout. Ngayon ay nagte-training sa Vietnam. Isang WBA Asia Light Flyweight Champion at WBO Oriental Flyweight Champion. At ayon sa ilang boxing insiders, kapag nagpatuloy ang kanyang momentum, maaari niyang maabot ang bihirang domination na 30 wins, 30 knockouts. Kaya marami ang napapatingin sa batang ito. Dahil bukod sa power, may kakaiba siyang estilo, palit stance, mahirap basahin, at may counter punch na pwedeng dumating mula sa kahit anong anggulo. Kaya hindi maiwasang sabihin ng ilan, parang may halong Terence Crawford ang kanyang galawan. Pero ngayon, hindi na usapan ang potensyal lang. Dahil darating na ang isa sa pinakamahalagang laban ng kanyang karera. Ngayong Mayo 24 sa Ilorde Sports Complex, makakatapat niya ang isa ring undefeated na Pinoy, si Richard Lasponia ng Bukidnon. Taglay ang 11 wins, walang talo at 7 knockout. Dalawang walang talo, 2 gutom sa tagumpay, at isang laban na maaaring magbago ng kanilang kinabukasan. Pero bago natin abangan ang bakbakang iyon, balikan muna natin kung paano pinatunayan ni Pachones na hindi aksidente ang kanyang pag-angat. Nakaharap niya noon ang 100% knockout artist na si Geraldine Oclarit. Dala ang 6 na panalo, lahat ay knockout. Round 1, aktibo agad ang dalawang fighters. Ginamit ni Pachones ang kanyang tangkad at reach advantage upang kontrolin ang distansya. Habang si Oclarit naman, naghahanap ng tiempo para sa kanyang mabibigat na suntok. Tinalo niya, Rene Marcuarto. Former world champion. Yes. Ang tinalo niya. Na 2 beses tumalo kay Pedro Taduran. Oh, of course. And Pedro Taduran able to get the belt back, and he has his second title defense of his new lease on the belt. Maya-maya po yan. Maya-maya po yan. What a shot! Kali dito kay Pachones. Diretso sa ulo ni Oclarit at medyo nahilo. Itong taga Bukidnon. Alam mo, baka pwedeng makita natin yung future opponent ng mananalo mamaya sa world. Itong si AJ Pachones. Right. Pachones is 5'7" and is listed as a flyweight. Does not make sense. Does not make sense. Anyway, di ba? Oo. So, Pachones, nakita mo na, napaka-flat-footed talaga, just wanting to deal a power. 11 victories by way of knockout and coming off a second round TKO win kontra kay Sanchay Yotbun in his last matchup in Thailand. Sa kalagitnaan ng round, parehong nagpakita ng tapang, parehong nagpakita ng tibay ang dalawang boksingero. Everything. Medyo malayo nga lang, ano? Pero makikita mo yung power, yung intention nandun eh, no? Masamang intensyon. Oo. Gusto niyang mga mamugot dito sa Yun. kanyang with that left hand. Again, that's a southpaw who has fought almost exclusively in Vietnam. Exclusively in Vietnam and in Thailand. You know, I have to admit, ngayon pa lang napanood ko si Pachones. Pero parang yung kanya, sa nakikita mo yun, parang gusto niya tapusin agad eh. Suntok lang. Exactly. I was saying kanina, Dennis, we don't expect this to go the distance. Oo. Sa kanya kasi knockout artist sa kanya kalaban, Geraldine Oclarit, with 5 victories, all 5 wins coming by way of knockout. Pwede rin, baka nag-iingat din. Nagpapakita rin ng respeto itong si Pachones doon sa record ni Oclarit. Well, Oclarit, only 1 defeat sa kanyang professional career.
Yeah. Power shots. Yan ang nangyayari dito. Tahimik yung mga tao. They're really expecting one shot, Dennis, na matapos na ito laban. Kasi majority ng mga kasama natin dito talagang matagal na sa boxing. Oo. Again, they say the Filipino boxing fan. Legit boxing fans in the world. Usually, pag may ingay mga Pilipino, habang may nangyayaring boxing, may kakengkoyan na nangyayari. Totoo yan. Pag ganito, yung alam mong at any moment, pwede na matapos yung laban, tahimik sila. First round about to come to an end. Puro power shots ang binibitiwan ng magkabila. And by virtue Round 2, mas uminit ang laban at dito na lumabas ang precision at knockout power ng The Sniper. bang lang silang dalawa, magkakamali ka, ako papasok. But this is one good thing that Geraldine Oclarit is doing. Pinapasok na niya yung kanyang jab. Yes. Sige, kumounter ka, nakahanda na yung kanan ko. Pero ngayon, mas nagiging active na rin yung jab ni Pasiones. Oo. Ayun, isa pa, dalawa. At pagdating doon, slight reach advantage of about 2.5 inches to AJ Pasiones. Pero the height advantage is also 2.5. Height advantage is also 2.5 inches. Ano, tahimik talaga tao dito. Oh, good shot there with the left hand. Parang nag-aabang na ito. Explosion dito. Dapat it's gonna be a flurry. It might be a knockout by Dangerous na ang ginagawa rito ni Pasiones. At pumapasok siya, nakaabang, and there's that shot coming from Oclarit. Pero pumapasok si Oclarit, ha? Oo. Kahit na ito, nakakukuha ng timing si Pasiones. Ang gandang bitaw sa katawan. Oclarit, Ingat pinapakita lang. yung counter punching, Dennis. Ingat na sa counter. Oo. So pa very flat-footed, looking for the opportunities. That time, lumamang si Pasiones sa exchange. this exchange. Again, Pasiones not really using the jab as a weapon. That has been the choice of Geraldine Oclarit. Counter. Galing kay Pasiones. Oclarit wants to go in. Matapang din lang yung Oclarit partner. Oo. Nakakatikip siya, nasasaktan siya, pero pumapasok pa rin. Pero yung mga counter na kay Pasiones, mapang sa judges yung mga ganyan. Si Pasiones, Mga suntok, kanina jab, straight, ngayon naman counter, may uppercut din. Less than 1 minute remaining, second round scheduled for 8. Ayun, sa katawan. Oh! Down he goes! Hindi na yata makakabangon itong si Geraldine Oclarit. Wala na. He's being counted. Sa gitna ng palitan, biglang pinakawalan ni Pasiones ang isang matinding left hook na tumama ng malinis. Isang suntok lang. At agad na bumagsak si Oclarit. Tuluyang nawala ng malay sa 2 minutes at 25 seconds ng second round. He's being counted out and he is now with. Agad na pinatigil ng referee ang laban. At doon, inangkin ni Pasiones ang WBO Oriental Flyweight title. Patunay na isa siyang bagong banta sa mga champion ng division. Sa tingin ninyo mga idol, may tsansa bang maging world champion si Arvin the Sniper Pasiones? Ikomento ang inyong sagot. At isama na rin ang inyong lugar para malaman natin kung saan saang bahagi ng mundo umaabot ang suporta ng mga Pinoy kay Pasiones sa laban kontra Las Poñas. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.